lahat ng santinakpan, magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Panibagong buwan, unang araw sa buwan ng Agosto. At sa ating pagdiriwang ngayon ng banal na Eucharistia, ating ginugunita ang nagpundar ng mga Redemptorist Fathers na namamahala sa atin ng debosyon sa mahal na ina ng laging saklolo. Sa ating lugar, kilala ang Baklaran, dito sa Lipa, yung Redemptorist Church nila. Ang paglapit natin kay Maria ay dapat humantong sa lalo nating pagdikit at pagiging malapit sa kanyang anak at ating Panginoong si Jesus. Kaya sa simula nitong ating pagdiriwang, hilingin natin ang panalangin. Kilalanin natin si San Alfonso Maria ng Ligori upang sa kanyang tulong, panalangin, lumago din tayo sa ating pananampalataya. At upang maging marapat tayo makiisa sa pagdiriwang na ito, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinudulutan ng mga bagong uliran sa kagitingan ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mo sa diwa ng Obispong Alfonso Maria na nagmalasakit sa kapwa. Matapat naming masunod ang kanyang mga yapak upang makamta namin sa langit ang tinamo niyang gantimpala sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipagdiriwang nila ng mga banal na pagtitipong ito, at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. Ito ang mga pistang itinakda ko: ang pista ng Paskwa na gaganapin sa gabi na 14 na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang lebadura. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang lebadura. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahain sa Panginoon ng handog na susunugin. Sa 7 araw, muli kayong magtitipon. Huwag kayong magtatrabaho." Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo rin sa mga Israelita na pag naroroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadal sila sa saserdote ng isang bikis ng una nilang ani. Ito'y ihahandog niya para sa inyo kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bikis na ani, magpaparaan kayo ng 7 linggo. Ang 50 araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na pagkain. Ang 10 araw na 7 buwan ay araw ng pagbabayad sa sala. Magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Sa araw na iyon, mag-aayuno kayo at mag-aalay ng handog na pagkain. Mula sa 15 araw ng 7 buwan, magsisimula ang pista ng mga tolda. 7 araw na itong ipinagdiriwang. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahandog sa Panginoon ng handog na pagkain. Sa 8 araw, magtitipong kayo upang sumamba at mag-aalay kayo ng handog na pagkain. Araw iyon ng pagsamba, kaya huwag kayong magtatrabaho. Iyan ang mga pistang itinakda ng Panginoon, mga araw na inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkain at handog na inumin ayon sa takda ng bawat araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Umawit sa saliw nitong pandireta, kasabay ng tugtog ng lira at alpa. Hipan ang tambuli tuwing nagdiriwang, kung buwan ay bagot nasa kabilugan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Sa bansang Israel, ito yaong utos, batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang, ang utos di ito, nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansa ay di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas, ang kanyang mga kapatid na babae, na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang kahit saan, liban sa sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Whatever is received according to the capacity of the recipient. Ang atin daw tinatanggap ay depende sa ating kakayanang tumanggap. Ang isang basong tubig na 12 ounce ang laki ay hindi kayang tumanggap ng tubig mula sa isang pitsil na 1 litro. Kahit ibuhos ng ibuhos sa baso na 12 ounce lang ang laki, hindi kayang ipasok ang lahat ng tubig. Matatapon lamang at masasayang. Bakit? Dahil yun lang ang kanyang laki. Yun lang ang kakayanang tumanggap niya ng tubig. Pag umabot ng 12 ounce, tapos na. Ang sabi sa Ebanghelyo, hindi si Jesus gumawa ng kababalaghan sa sariling bayan. Bakit kaya? Ipinagdadamot niya ang kanyang kapangyarihan. Ang dahilan, ang sabi, dahil sa di nila pagsampalataya. Yung palang mga kababalaghan, himala, divine intervention, ay nangyayari sa ating buhay, in a way, depende rin sa ating kabukasan. Kung papaano at gaano natin tatanggapin ang mga ito. At sa pagtanggap sa mga pagkilos ng Diyos sa ating buhay, ano man nais niyang gawin, ang laging isang malaking faktor ay ang pananampalataya. At sa pagpapaliwanag ni Jesus, sa larangan ng pagtanggap sa mga biyaya ng Diyos, sa mga himala ng Diyos, sa mga kababalaghan ng Diyos, ang madalas niyang sabihin at ipaalala
ang may pandinig ay makinig. At sabi sa sulat ni San Pablo sa taga-Roma, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig. Kaya malaking bagay para mangyari sa atin, mag-operate sa atin, ang biyaya ng Diyos ay yung ating pagsampalataya. At ano ang pagsampalataya? Pagbubukas ng sarili para makapasok ang biyaya. Kahit gano'ng karaming biyaya ang nais pumasok, kung tayo sarado, sarado ang isip, sarado ang puso, sarado ang kalooban, sarado ang kaluluwa, hindi ito ipipilit ng Diyos. Sapagkat kung merong isang bagay na hindi aalisin ng Diyos sa ating buhay, kayang alisin ng Diyos ang kasalanan sa atin. At yun ang kanyang dahilan. Kaya pumarito si Jesus, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pero merong isang bagay ang Diyos na hindi aalisin, hindi aagawin sa atin. Ipinagkaloob ito sa atin nung tayo magkaroon ng buhay, isilang hanggang sa tayo papanaw, hindi aagawin ng Diyos. Ano ito? Kalayaan. Kalayaan. Yung ating kakayanang magpasya sa ating buhay. Hindi kailan naman yan papakialaman ng Diyos. Hihimukin tayo, aanyayahan tayo, kukulitin tayo. Minsan, itatap tayo ng Panginoon para tayo matauhan. Pero sa katapusan, igagalang niya ang ating kalayaan. At yung kalayaan at pananampalataya, they work hand in hand. Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay nagmumula sa malayang pagpapasya. Na ibukas ang sarili, patuloyin ang Diyos, tanggapin ang Diyos, yakapin ang Diyos sa ating buhay. At yan ang buhay ng mga banal. Kadalasan kapag sinasabing banal, katulad ni San Alfonso Maria de Ligorio o Ligori, ang una natin naisip, banal, hindi nagkasala. Walang banal na hindi nagkasala. Maliban kay Maria. Lahat ng tao, makasalanan. Pero bakit sila naging banal? Not because they have not committed sin, but because they allow the grace of God to operate in themselves. Hinayaan nila na yung biyaya, yung kalooban ng Diyos, ang magpatakbo ng kanilang buhay. Sa makatuwid, ang mga banal ay bukas. Sila'y naging banal sapagkat sila'y nanampalataya. Ginamit ang kalayaan para tanggapin ng Diyos ang kanyang aral, ang kanyang buhay, ang kanyang mga biyaya, ang kanyang kalooban. At yung biyayang iyon, yung presensya ng Diyos, ang hinayaan nila na magpatakbo ng kanilang buhay. Hindi katakataka sa katapusan, sila'y naging banal. May 4 na bagay na naging focus ang buhay ni San Alfonso. Babanggitin ko sa isang mabilisang paraan. Crib, cross, Blessed Sacrament, and our Mother Mary. Sabsaban, krus, Santissimo Sacramento, at ang ating inang si Maria. Lahat tayo nakaka-relate dyan. Crib, very significant kapag Pasko. Simbolo ng pagkakatawang tao ng bugtong na anak ng Diyos. Krus, kapag mahal na araw, ating niyayakap, hinahalikan, binevenerate. Santissimo Sacramento, marami sa inyo may personal time to visit Jesus in the Blessed Sacrament. At ang lahat ng iyan naganap at patuloy nating dinadanas sa pakikipagtulungan ni Maria
Paano nagkatawang tao si Jesus? Ginamit ng Diyos si Maria para maging unang tabernakulo, para maging unang sabsaban ng bugtong na anak ng Diyos, ang kanyang sinapupunan. Doon sa krus, naroon si Maria sa paanan nito. Kailanman hindi humiwalay si Maria sa kanyang anak. At ano ang Santisimo Sakramento? The extension of the Mass, the extension of the Eucharist, si Jesus na naging tinapay. At hindi magiging tinapay si Jesus kung hindi siya nagkatawang tao. Sapagkat ang sabi niya, the bread that I will give you is my flesh. Ang tinapay na ipagkakaloob ko sa inyo ay ang aking laman. Ano yung laman? Tao. May laman. Tingnan natin sa ating sarili itong apat na naging focus ng buhay ni San Alfonso Maria. Kung papaano tayo hinihimok nito at tinutulungan nito na lumalim sa ating pananampalataya. The crib, the cross, the Blessed Sacrament, and our Mother Mary. Magsitayo ang lahat. Buong taimtim at tiyaga tayong lumapit sa ating amang makapangyarihan. Hilingin natin ang ating mga pangangailangan, ang ating itutugon. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa Simbahang Katolika at mga hinirang na tagapamuno rito sa pangunguna ng Banal na Papa Leon, ng lahat ng mga obispo at mga pari, upang ang pagsasalang-alang ng Diyos sa mga taong mabubuti ay madamanawa ng sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa mga bansa at mga piniling lider, upang ang kagandahang loob ng Diyos sa sinumang kumakatok at humihingi ng kanyang pagpapala ay matamunawa ng sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa mga dukha at may iba't ibang tiisin, upang ang pagkatok na mata mo, ang mga biyaya ng Diyos ay huwag nawa nilang kapaguran. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwala ang pumanaw na, partikular ang mga sabungero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Amang butihin, paunlak mo nawa ang aming mga kahilingan. Ipagkaloob mong lagi naming kauhawan na makatagpus ka sa mga sakramento at sa mga dukha sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Huwag namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pag-alabin mo ang kalooban namin sa ningas ng iyong Espiritu na ipinagkaloob mo kay San Alfonso Maria para ipagdiwang ang paghahain ito at sa pamamagitan nito, ikaw ay mahandugan ng sariling pamumuhay bilang banal na alay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Alfonso Maria ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng iyong sambayanang dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay. At ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan, kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ika-14 na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pagkasang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Alfonso Maria, ni Santo Padre Pio, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa parang ang sa langit. bigyan mo kami ngayon ng aming Kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong
kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mawagtas sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mawagtas sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis Ito si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari na Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, binigyan mo ng pagkakataon si San Alfonso Maria para matapat na gumanap at maglahad ng paghahain ng pakikinabang. Lagi nawa naming tanggapin ito at sa pagtanggap namin ay tumanaw kami ng utang na loob sa iyo sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrolcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenaria ngayon taon na Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto, at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay namang muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis mula sa puno na olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, ang Ministry for the Youth ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio ay patuloy nag-aanyaya sa mga kabataan na nagnanais maglingkod sa ating simbahan sa iba't ibang pamamaraan, pagbasa sa misa, pagiging kolektor at pagsama sa iba pang mga gawaing pangsimbahan. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating opisina para sa mga pagpapalista. Maraming salamat po. Ikaapat, ngayong Sabado, 2 ng Agosto, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen ng mga biyaya. Sa ganap na 5 ng umaga, nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay nanayahang magdala ng kandilang may pansalo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan, mga dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at manalangin gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria,
napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa mga nagnanais po mag-alay ng rosas kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa may extension ng main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating makahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po.